Paalala po sa mga mamimili, lagi pong tiyakin ang kalidad ng produktong bibilhin, lalo na po yung mga tingi-tingi. Sa isang inspeksyon sa isang palengke sa lungsod ng Quezon, ang ilang nirepack na produkto walang maayos na label kaya hindi malinaw kung ligtas itong kainin. Nakatutok si Ivan Mayrina. Toyo, suka, patis at ketchup. Ilan lamang ang mga ito sa paborito nating partner sa ating mga ulam. Pero paalala lang po, pag-ingat sa pagbili ng mga ito, lalo na kung walang label ang binibili ninyo. Based sa consumer kasi, required talaga yung label para ma-ensure yung safety ng bumibili. Isa sa mga requirement, dapat meron siyang trade name or brand name na tinatawag. May ka-indicate dun sa label. Tapos meron siyang manufacturer kung saan ang galing talaga, kung sino yung pinagkukunan ng product. May address din. Tapos meron siyang expiration date and lot number. Para makatiyak na nasusunod ang batas, sumamang on-call sa surprise inspection ay sinagawa ng Quezon City Health Department. Unang pinasok ng mga otoridad ang eskinitang ito sa loob ng Balintawak Market, kung saan magkakatabi ang mga nagtitinda ng mga tingi-tingi o nirepack na ketchup, toyo at suka na walang kahit anumang label. Sir, tanong lang po namin kung anong brand nitong ketchup na tinitinda. MM po. Pwede makita yung pinaka-packaging niya. Ito po kasi madam, parang nasan po kasi yung assurance ng customer kung ganito po. Hindi po natin ma-assure na safe ito. Hinanap ng inspektor ang pinaglagyan ng ketchup at ang resibo ng pinagbilhan nito at sa kanyang pagbalik, isang plastic na bote ang bitbit ng tindera. So talaga pong wala siyang label ever since? Pero may label siya. So nag-iisa lang siya? Wala nang iba? Sunod naming pinuntahan ang katabing tindahan at tulad ng sa unang tindera, wala ring label ang pinaglagyan ng mga nirepack niyang ketchup. Galing daw ang mga ito sa Marikina. So ang toyo po ninyo, wala ring expiration date, walang manufacturing date, tapos walang address kung saan siya na manufacture. So ito lang yung katibayan nila na galing siya sa isang enterprise. Naglakad-lakad pa kami papasok sa palengke. Dito sa isang pwesto, mga tingi-tingi na mga mantika ang napansin ng mga Food and Drug Regulatory Officers. Hinanap namin na may-ari pero isang dalaga ang humarap sa amin. Ayon sa dalaga, dinedeliver daw ang mga mantikang ito at nang ipakita sa amin ang mga pinaglalagyan ng mga tingi-tingi mantika. Itsura pa lang nito, alanganin na. Wala po siyang expiration, wala naka-indicate, pero supposedly dapat meron. Pagpasok namin sa loob ng palengke, pati ang mantikilya o margarine, nire-repack din ng mga tindera. Dito raw sa malaking balde ng gagaling ang tingi-tingi margarine at gawa raw ito sa Magalang, Pampanga. May pangalan, may label naman siya, may production, manufacturing date naman siya. Usually kasi kapag ganito, maximum of 2 years yung kanyang expiration. So okay naman siya. Ayon sa mga Food and Drug Regulatory Officers at Sanitation Officer ng Quezon City, maaari namang mag-repack ang mga tindera basta siguraduhin lang nila ang paglalagay ng tamang label na may kumpletong impormasyon tungkol sa produktong kanilang ibinebenta. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.